my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all and all. I'm seeking you as precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all and all. Tatlong beses po binabanggit ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo ng paghari ng Diyos ay katulad nito. Paghari ng Diyos. Siguro nais ko munang bibigyan ng pagpapahalaga at parang paalala na rin sa atin kung ano ba yung paghari ng Diyos. Di ba? Sinasabi nga natin Panginoong Kristo na ang kaharian ng Diyos is at hand. The kingdom of God is at hand. Ngunit para medyo mas magandang titingnan natin, ano ba yung paghari ng Diyos na sinasabing is at hand, nandito na. May isang theologian ng pangalan ay Karl Rahner. Napakaganda po ang sinasabi niya tungkol sa paghari ng Diyos. Sinasabi niya, the kingdom of God is here but not yet. Anong ibig sabihin dito? Pag sabihing, the kingdom of God is here but not yet. Napakaganda dahil sinasabi dito na ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Yung corporal work of mercy na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ako ay gutom, pinapakain niyo ako. Ako ay uhaw, pinapainom niyo ako. Ako ay hubad, dinadamitan niyo ako. Ako ay nakukulong, dinadalaw niyo ako. Ako ay may sakit, inalagaan niyo ako. At sabi naman kanyang mga alagad, Isus, kailan ka nagugutom, kailan ka nauhaw, kailan ka walang damit, ikaw ay pinagsilbihan namin, o pinapakain, o pinainom namin. Sa bilanggo, ikaw ay dinadalaw namin, may sakit, inalagaan ka namin. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kung ito ay ginagawa ninyo sa karaniwan nating mga kapatid sa mga riwang tao, ginagawa niyo sa akin. Wow! Kung yun pala ang pananampalataya natin na ang kaharian ng Diyos ay nandito na kung tayo ay nagbibigayan. Ang presensya ng Diyos, makikita natin, nandito na, kasama natin ang Diyos. So, ibig sabihin na talagang sa pagbabahagian natin, pagkiling natin sa mga kapatid natin, nandyan sa laylayan. Mga kapatid natin na sinasabi ni late Pope Francis, those who are in the peripheries, the last, and the lost in the society, nandyan na pala ang kaharian ng Diyos. Ito pala ang tinutukoy na mahintulad dito ang paghari ng Diyos. Ngunit wala pa. Bakit wala pa? Dahil hindi lang naman nagtatapos dito sa araw na ito ang pagtuklas natin sa kaharian ng Diyos. Hindi lang po dito sa misang ito, hindi lang po nung tayo na makapagbigay sa araw na ito. Kundi, habang nandito tayo sa mundong ito, tinatamasa natin sa araw-araw ting buhay ang kaharian ng Diyos. Ang presensya ng Diyos araw-araw sa pakipagtungo natin sa kapwa, sa pakipag-ugnayan natin sa kapwa, pag-reach out natin sa kapwa. Mga kapatid, may isang awitin na nais kong iugnay ngayon sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo natin. Nang pamagat ng awiting ito, You are my all in all. Sa Pilipino, ikaw ang lahat sa akin. Di ba may isang awitin na inaawit ito ni Martin, no? Sinasabi dito, ikaw ang lahat sa akin. Wow! Mga kapatid, bakit nga ba nasasabi sa isang tao na ikaw ang lahat sa akin? Makikita naman natin dahil may mga bagay na talagang nakakasagabal sa akin. May mga bagay na ako ay na-attach. Ngunit dahil mahal na mahal kita, dahil mahalaga ka sa akin, ikaw ay lahat sa akin, kaya kong ipagsamtabi, kaya kong i-let go itong mga bagay na ito para lamang sa'yo. At dito sa awiting ito, sinasabi dito sa unang bahagi na You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all and all. I'm seeking you
last precious gem, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God. Ikaw ang lahat sa akin. At sinasabi pa dito, dahil ikaw ang lahat sa akin, na kaya kong pasanin ang aking krus, kaya kong pasanin at hindi ko ikakahiya ito. Ito pala yung masasabi natin, pag isang tao matuklasan mo na siya ay mahalaga sa'yo, siya ang lahat-lahat sa'yo, kaya mong pasanin kahit anumang mga paghihirap, anumang mga hadlang, kaya mong lampasanin yun dahil mahalaga siya sa'yo at hindi mo ka kinikahiya kung anuman ang kaakibat nito. At sinasabi pa dito, 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빠인 잔을 채우네 주 나의 모든 것 nung ako ay nandyan sa baba, nadapa ako, nandyan ka na inaakay mo ako pataas. At sa pag-akay na ito, ginagabayan mo ako. Sinasabayan mo ako sa paglalakbay. At anumang mga hamon sa buhay, hindi na ako natatakot dahil kasama man kita. Ganun pala. Mga kapatid, titingnan natin kaya, ihambing natin ito sa ating pakipagrelasyon sa Diyos. Sabi natin, palagi natin mapakinggan, na ilagay natin ang Diyos sentro sa ating buhay. Ngunit bago mangyari yan, ano kaya kung titingnan natin? Ano kaya ang Diyos sa atin? Naging sentro ba kaya tayo sa Diyos? Napakaganda mga kapatid dahil yung sinasabi nga ni late Pope Benedict, na sabi niya na ang ating pananampalataya, our faith is a human response to the God who loves us first. Ng ating pananampalataya ay isang tugon lamang sa isang Diyos na nagmamahal sa atin. So kung may tugon tayo sa Diyos, itong tugon na ito dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Sentro tayo sa Diyos. At yun nga na sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipo chapter 2 na He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took a form of slaves. Imagine, isang Diyos ka na, Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga Hari. Napakasentro tayo sa Diyos, mahalaga tayo sa Diyos, kaya niyang isang tabi ang paging Hari niya. Kaya niyang isang tabi ang kanyang sinasabing the Lord of Lords para lamang sa atin. Anong sinasabi dito? He humbled Himself and took a form of slaves. Hindi lamang isang utusan, kundi isang alipin. Kahit pa inaapak-apakan, kahit pa tinuturing na hayop, hindi bali na sa Kanya. Kahit ilang bisis atin tinatalikuran siya, kahit hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, ngunit dahil sentro tayo sa Diyos, mahalaga tayo sa Kanya, pinagkaloob niya ang Kanyang kaisa-isang anak. Anong sinasabi ng John 3:16? Napaka-famous ito, kinukot natin palagi ito, itong bahagi ng Ebanghelyo sa Indian, for God so loved the world that He gave His only Son. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na pinagkaloob niya ang Kanyang kaisa-isang anak. Imagine ganun pala. Bago natin titingnan na maging sentro ang Diyos sa atin, mahalaga ang Diyos sa atin, titingnan muna natin kung gaano tayo kamahal, gaano tayo kahalaga sa Diyos. At ihambing ngayon natin mga kapatid sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating Ebanghelyo. May tatlong bagay ako nakikita dito sa Ebanghelyo. Unang-una, na yung isang unang bahagi ng Ebanghelyo natin, na yung kayamanan na yun ay nakabaon na. Yung isang tao na hindi man siya naghanap, ngunit nasumpungan niya. At yung nasumpungan niya ito, dahil mahalaga para sa kanya, tuwang-tuwa siya at bumalik siya at pinagbili ang kanyang lahat-lahat na mga ari-arian at bumalik para bibilhin yung lupain na yon para mapasa kanya yung kayamanang iyon. Wow, napakaganda. Yun nga sa sinasabi ng awitin, you are my all in all. Na kung ikaw ang lahat sa akin, kaya kong isang tabi, kayang i-let go ang lahat ng mga bagay na ito para lamang dito sa yamang ito.
Hindi kaya mga kapatid na masasabi natin na ang Diyos ay nandyan ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nandyan. Hindi hiwalay ang Diyos. Kahit hindi po man siya hanap-hanapin, nandyan kasama natin ang Diyos. Diba? Sa isang ebanghelyo ni St. John din po, yung namatay ang kapatid ni Martha at ni Mary. Nandoon si Jesus, nakikiramay, nasasaktan itong magkapatid na ito dahil sa pagkawala ng kanilang kapatid sa Lazaro. At yun nga, sinasabi pa nga ni Martha, Jesus, kung nandito ka pa lamang, nandoon na nga din si Jesus. Hindi sana mamamatay ang aming kapatid, ngunit nandoon si Jesus, nakikiramay. Isang pagbabahagi, isang paalala na hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo ako. Nandito ang pinaka-treasure. Kasama niyo ako. Sa inyong pagdadalamhati ngayon, hindi kayo nag-iisa. Hindi kaya ganun din po sa atin, Hindi po malayo ang Diyos. Not God is watching us. Is watching us from a distance. Hindi po ganun ang Diyos. At hindi din po sa sinasabi ng awitin, natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos, kundi sa isang awitin na gawin mo akong bangka, huwag ka nang umiyak. Na sinasabi ng awitin, huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. At sa kuro na ito sinasabi, gawin mo akong bangka, maalon man ang dagat, sabay tayo lumarap sa mga alon na ito. Imagine gawin mo akong bangka. Dahil napaka-involved ang Diyos sa ating araw-araw na buhay. Ang pangalawang bahagi dito ng ating ebanghelyo, napakaganda. Dahil sinasabi ng isang mga ngalakal. At sa kanyang mga ngalakal, naghanap siya ng mamahaling perlas. Ibig sabihin, na sinasabi nga ni Saint Augustine, my heart is restless until I find rest in you. May mga pagkakataon na parang bang napaka-empty natin, napaka-dry natin, na makasabi natin, saan ang Diyos? Saan ko masusumpungan ang Diyos? Hindi kayo mga kapatid, isang mensahe para sa atin, na hanap-hanapin natin ang Diyos sa ating mga ginagawa. Yung sinasabi ng mga Buddhist na anapanasati, looking for God in everything we do. Sa mga ginagawa natin, kahit anumang ginagawa natin, hanap-hanapin natin ang Diyos. Dahil yun nga ang pinakasusi din po dito para matuklasan natin ang Diyos sa ating araw-araw na buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating pagkipagtungo sa kapwa, yung pagbubukas ng ating mga sarili, pagbubukas ng ating mga puso't isipan na kasama natin ang Diyos. At dito makikita natin nandoon yung kasayahan, nandoon yung tuwa pag nasumpungan natin ang Diyos. Kahit pa man tayo napapagod sa buhay, nandiyan tayo sa kadiliman, ngunit dahil kasama na sumpungan natin ang Diyos, tuloy-tuloy tayo. Nasumpungan natin ang Diyos, ito ang magbigay sa atin ng lakas para harapin natin kahit anumang mga hamon sa buhay. At ang pangatlo dito ba, mga kapatid, ang paghari ng Diyos, kaya katulad ng isang malaki isang lambat na hinahagis ito. Wow, napakaganda. Hindi kayo mga kapatid, nakikita ko dito, bakit ipangatlo na ito, hindi ito inuuna yung bahagi nito sa paghagis ng lambat. Dahil alam ko mga kapatid, nakita ko sa aking pagnilay-nilay at sa aking imahinasyon at bilang isang mangingisda din po. Dahil sa aming bahay, nandyan sa likuran namin ay dagat na yan, talagang Pasipiko na yan. At dito nakikita ko, sa paghagis ng lambat, ang mga mangingisda, hindi man din basta-basta maghagis namang ng lambat, alam nila na ibig sabihin, pag tayo naghahagis ng lambat, na alam na natin, hindi kaya dahil ang kaharian ng Diyos ay isang pagbabahagian, hindi kaya dahil nagtutuklasan natin ang Diyos, binabahagi natin ang Diyos sa kapwa natin. Tayo ngayon naghahagis sa lambat, doon sa mga kapatid natin na nawala ng tiwala, sa mga kapatid natin nandyan sa kadiliman, sa mga kapatid natin nandyan sa mga peripheries, tayo na ang pupunta, nagbabahagi tayo sa salita ng Diyos. Kung sabihin natin, the kingdom of God is here, then we have to go, we have to move on, we have to reach out to those people. Di ba napakaganda yun mga kapatid, paghahagis ng lambat. At mga kapatid, again, sa sinasabi ng unang pagbasa natin ni King Solomon, ano ang kahilingan ni Solomon? Hindi po yaman, hindi po power, hindi po
Hindi po prestige ang kahilingan ni Solomon. Anong sabi ni Solomon? Panginoon, bigyan mo ako ng isang puso na marunong mag-intindi. Marunong mag-intindi at mag-unawa, at ito ang kinahilingan niya. Napakaganda pala mga kapatid, para masumpungan natin ang Diyos, na maging sentro sa atin ang Diyos, at maging sentro ang Diyos sa atin. Nandoon pa yung pagbukas natin, nandoon yung humility natin, nahingiin natin sa Diyos na, Panginoon, bigyan mo naman ako ng puso na makilala ka sa aming pakipagtungo sa kapwa, lalong-lalo sa aming mga pinaglingkuran. At dito sa awiting ito, napakaganda po na sinasabi ng awitin sa koro dito, Jesus, Lamb of God, holy is your name. Jesus, Lamb of God, holy is your name. Lamb of Jesus, Lamb of God, holy is your name. Sa ating Eucharistia, naging sentro ang Diyos sa ating pagdiriwang. Ang Lamb of God, the Kordero ng Diyos. Hindi ba sa ating Paiso Kristo, nung nakabayubay sa taas ng krus, imagine, nag-agaw buhay siya dyan sa taas ng krus. Nandyan na, alam niya na ito ng panghuling hininga niya. Ngunit nandoon pa rin nagsasabi siya, Ama, sa iyo makamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Alam na alam ng ating Paiso Kristo kung sinong sentro sa buhay niya. Kahit sa sandali ng kanyang buhay na nakabayubay sa taas ng krus, Ama, sa iyong makamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Ngayon na nunawa din sana sa ating buhay. Sa mga pagsubok, sa paglalakbay natin, sa araw-araw ng buhay, masasabi din po natin, Ama, sa iyong makamay, itagubilin ko ang aking espiritu dahil ikaw ay sentro sa aking buhay. Ikaw ang pinaka-perlas, ikaw ang pinakamayaman sa aking buhay. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. I'm seeking you as precious gem. Lord, to give up I'd be a fool. You are my